Mon, dito sa ano, no, puntahan natin itong wealth tax. Isa sa mga nag-propose na to, si Maring Winnie Monsod, no? I think you're Yes. very critical of this, no? Yung wealth tax. Why? Paano? Paano natin bubuwisan? Alam ba natin anong datos natin? Wala naman tayong reliable database, asset database. Wala naman tayong access sa financial information. May bank secrecy tayo. Wala namang parang standard valuation. Paano natin susumahin lahat ng kanilang kita? Paano kung digital currency yan? Paano kung offshore yung accounts nila nasa ibang bansa na? Kumbaga, ang pinagbabasehan natin, Christian, ng billionaires natin, Forbes Magazine, wala naman talagang datos ang gobyerno kung sino at magkano ang yaman ng pinakamayayaman sa Pilipinas. Baka magkagulatan tayo, nasa flood control yung pinakamayaman sa atin lahat. Okay, eto no. Clarify ko lang. Are you against wealth tax because of the reasons you cited na ang hirap siyang i-impose? But Yes, on principle, but on principle, are you amenable to it? Ay, oo. Christian, isa ako sa nagsabi na we have to study wealth tax. Ang problem lang is if we do it now in the middle of crisis, I think it's doomed to fail. Administrative failure ang mangyayari. Parang ano yan parang amnesty, Christian. Nakailang round na yung estate tax amnesty, ba't hindi matapos-tapos? Kasi ang tigas ng ulo nila, sinabi ko na, instead na per generation yung transfer, one time na lang at tanggalin na yung mga documentary requirements kasi yung mga panahon ng lela mo, wala na yung dokumento, mga patay na, hindi na nila mahanap, pati mga registry of deeds hindi na makita. So para ang sa akin, dapat gawing administratively possible at hindi burdensome sa taong bayan. So ganun din yun, whether amnesty or wealth tax, paano mo i-assess? Paano i-assess ni BIR? Voluntary? I mean, anong pagbabasihan niya? Wala siyang access sa bank account. Wala naman talagang statement of asset, liabilities and net worth ang mayayaman. Hindi naman sila public official. Christian, yung public official nga, mali-mali yung salin. Wala naman, meron na bang nag-verify o nagsabi na 100% tama ang salin ng ating mga public officials? Diba may natanggal na nga, may na-impeach na nga dahil sa salin. So parang, anong basis natin, Christian? Okay, we can impose wealth tax, but do we have the information? Are we ready? Is it administratively feasible right now? Hindi. Feeling ko mag-fail lang siya, wala tayong makukolekta. Mas gusto ko pa, mas pinopropose ko pa, is yung unexplained wealth tax. Meaning, i-audit at investigahan mo lahat na may unexplained wealth kasi in our existing tax code, tax evasion yun. At yun yung sinasabi mo nga, Christian, na wala pa nakakasuhan. Pero honestly, mas mahirap yung gusto mo yung plunder, graft, and corruption. Mas madali ang tax evasion. Al Capone case. Ang problema, parang si BIR, indifferent dun sa state, sa clamor natin na bakit hanggang ngayon si Diskaya pa rin ang kinakasuhan nyo? Bakit wala nakakasuhan sa Kongreso? Wala nakakasuhan na mataas na opisyal o mga mayor na nagmamay-ari ng mga lupa sa probinsya nila? Obvious na unexplained wealth yun. It's a prima facie evidence of tax evasion. Sabi ng tax code, Christian. So rather than wealth tax, Christian, na may administrative failure na, might end up with administrative failure, kung may political will lang, mas makakahabol tayo, makukulong at perpetually madi-disqualify natin if we audit and investigate unexplained wealth. Kasi napaka-obvious. Kung gusto ni BIR, ibibigay ko yung listahan sa kanya. I mean, napaka-obvious, Christian. Ang litit ng sahod nila, walang negosyo yung mga pamilya nila. And yet, yung mga political dynasty, sobrang yaman. Obvious. Actually, ang basehan dyan yung kanilang SALN, di ba? Pag wala ron, diba? Definitely, presume na presume na ill-gotten. Tama ba? Correct. Kasi honestly, Christian, whether diniklara nila doon o hindi, pagka napatunayan na they are enjoying and enriching themselves with these properties, with this lifestyle, that is already unexplained wealth. Mga pinaaral nila sa UK, sa US, paano nila ginasusan lahat yun? Ang sweldo ng isang congressman, wala pa 300,000 pesos. Hindi ako sure. Alam ko malaki. Well, at least yung legit yung nakadeklara sa salary grade nila, wala pa 300,000. May isang dating congressman pinakita sa akin yung yung paycheck Laki sabi ko. Okay. Ano ba yung mga allowance? Malaki. Hindi lang 300. Okay, anyway. Pero tama ba yung term, unexplained wealth tax? Or basically, you want them to be held accountable? Definition of terms lang. Tama ba? Unexplained wealth tax. Is that what you're talking about? No. Unexplained wealth is, you don't need a new tax. Ang sinasabi ko lang, rather than wealth tax, yung unexplained wealth na lang ang i-tax. Kasi
wealth tax is just imposing the tax that is already in our tax code. Okay, sige. Para lang baka Oo, maguluhan income yung mga tax, viewers VAT, natin. Oo. income tax or VAT, lahat yun i-impose sa mga unexplained wealth. Kaya talagang sobrang laki nun kung yun ang tututukan ng gobyerno. Wala parang hanggang ngayon, walang balak or hindi ko nakikita so far na meron silang balak kasuhan ng mga politiko. Alam mo, Mon, naisip ko lang, no? Ano naisip mo? Alam mo to Natakot ako Alam mo sa to. naisip mo. Naisip ko lang, no? Kung bayaran na kaya ng mga Marcos yung kanilang estate tax, magkano ba? Nasa 3 billion. Ang laking tulong nun sa panahon ng krisis, sa totoo lang. Alam mo, meron akong update dyan. Meron akong nakausap na pinatanong ko yan. Hindi ko nasasabihin yung konteksto. Pinatanong Nagbayad ko yan. na ba? Bayaran na daw Sabi. Bayad na? Yun ang claim nila na bayaran na daw. Pero again, wala akong ebidensya or it's just parang pass on information. Kasi pinatanong ko yan, tapos yun daw ang sinagot nila. Wow, kung totoo na bayaran na, di dapat binibida yan ng mga Marcos kasi napakalaking ehemplo niyan, di ba? Napakalaking bagay niyan. Yun lang ang sabi nila. Ganun ba? Oo, pero sabihin ko talaga nabayaran na. Well, yun na nga. Hopefully, clear din nila yun. Pero sa akin, Christian, yung sa flood control, I mean, baka nga mahigitan pa niya yung sinasabi nating kolektahin dun sa estate tax or unpaid tax ng Marcos. Kasi siya, trillion na yung inabot. At hindi lang yun, babalikan mo pa yung panahon ni Duterte. Sa akin nga, Christian, sabi ko nga nung nakausap ko si Commissioner Charlie Mendoza, seryoso ako na willing akong tumulong, nationwide audit and investigation, lahat ng politiko. Imagine mo, ang daming mayor, governors, halos sila may-ari ng lahat ng mga lupa, negosyo sa mga probinsya nila. Naniniwala ka ba dinideklara nila at binabayaran nila yung mga buwis nun? So, ang dali Kasi yun lang, wala nga tayong database, Christian. Kaya yung sinasabi ko, kung gusto mo mag-impose ng wealth tax, baka magkagulutan tayo, nandun sa flood control yung pinakamayaman or mga government contractors na nasa kongreso yung pinakamayaman sa laki na nanakaw nila. O hindi na lang tayo sa unexplained wealth. Huwag na tayo mag-tax experiment ng bagong buwis. Doon na tayo sa existing na batas. Yun lang, kailangan ng political will. Ito may nag-comment na sabi, hi, hindi naman kailangang ibida yan kung nabayaran na ng mga Marcos yung kanilang estate tax. Sorry po, I beg to disagree. No? Kasi kung ako yung Marcos at binayaran ko yan, I wouldn't be quiet about it. Sasabihin ko, binayaran na po namin kasi napakalaking mensahe yan. No? Magiging ehemplo ka para sundin ng iba pa na magbayad ng tamang buwis, hindi ba? At this was a chip on their shoulders, di ba? For the longest time. Kung totoo. Agree din ako. No? Agree din ako kasi diba may natanggal na commissioner dahil sabi niya kokolektahin niya yung unpaid estate tax. Naalala ko yan. So agree parang ako sandali lang yata yun. Sandali lang yata yun, no? Oo, dahil sorry Christian, parang kasalanan ko yun. Kasi ang tanong sa kanya, naka-premise sa interview ko, tapos nag-agree siya sa akin. Ayun, natanggal siya. Buti na lang hindi ako yung nakaupo. Kundi ako yung natanggal. Okay. Mon, ito gusto ko lang puntahan tong wealth tax, no? Kasi this is also very important. Sabi mo, you agree on that, no? Sana dapat magkaroon ng wealth tax. Ang problema, implementation ngayon, no? Pero nga, let's say, this doesn't have to be implemented today. Pero how can that be imposed properly? Ano yung mga nakikita mo? Na pwedeng paraan? In principle kasi sa mga maunlad na bansa, madali siya kasi may access sa bank account. Talagang pwede mo sabihin na in excess of 1 billion net worth, we will impose 1% tax. Madali siya. Sa atin kasi parang database pa lang at valuation pa lang, parang problematic na. But in an ideal situation, we can generate a huge tax or revenue collection kung ma-implement at mapaplanong mabuti yung wealth tax. Kasi nga, kung titignan mo, talagang kontrolado naman ng ilan na billionaire sa ekonomiya ng Pilipinas at sila din yung nakakatipid sa iba't ibang structure ng kanilang kumpanya, di ba? So, talagang possible na makakolekta tayo ng malaki kung magkakaroon tayo ng wealth tax. Agree naman ako doon. If we have the right mechanism and information. So ano yung right mechanism and information that you would First need is to leave the bank secrecy. First is to leave the bank secrecy. Then, i-integrate natin, ito yung napag-usapan namin ni Prof. Shelo, na yung TIN number natin, lagyan naman natin ng saysay.
Kasi walang silbi yung TIN number natin, Christian. Ginagamit lang natin siya pag nagpa-file. Dapat, income or expense, acquisition ng property, dapat pumapasok doon sa TIN. Parang sa US, yung Social Security number, hindi ka pwede mag-open ng bank account, hindi ka pwede magkaroon ng number, ng mobile number, hindi ka pwede bumili ng property or pumirma ng lease contract kapag wala ka ng Social Security number. So in short, integrated yung information dun sa number na yon. Sa atin, walang ganun. Si TIN natin, filing lang. So, yung sinasabi nga ni Prof. Shelo, may positive, negative income. Pag positive yung income mo, may tax ka. Pati yung acquisition mo, malalaman yung net worth mo. Pag wala kang kita, nawalan ka ng trabaho, negative, you can get a subsidy kasi nga, nasa record na wala kang kinita for a certain period of time. So, dapat ganun ka-functional. So, una, ilip yung bank secrecy. Pangalawa, magkaroon ng database through an integrated, functional tax identification number, whether i-integrate siya sa national ID na wala ding silbi. Di ba parang sa akin, ang dami-daming IT, ang dami-daming ginawa. In the end, pag may crisis, anong pinapakinabangan natin? Anong nagiging saysay nila? Wala eh. Sorry. Yes. Hindi, ang isang Then added complication niya, hindi naman nila ipapangalan sa kanila yung kanilang mga assets, di ba? No, yun nga yung point, Christian. Hindi mo ngayon pwedeng basta ipangalan sa iba. Kasi halimbawa, ipapangalan mo kay Mon Abrea ang isang 100 million worth na property. Eh wala siyang income na nakadeclare sa account niya. Magiging questionable siya. Kasi right now, pwede kang gumamit ng mga dummy shareholders, dummy owners, kasi wala namang value or wala namang kaso kapag pinangalan sa kanila. Hindi naman nagre-red flag or nagtitrigger ng audit. Oo. Nag-gets ko siya sa mo, no? Iba kasi napakagarapal, no? Magtatayo bigla ng kumpanya, tapos biglang bibili ng property. Pag tinrace mo, konektado sa kanya, tapos wala naman talagang capability, yung tao na supposedly bumili, behind do sa company na yun. Pero paano kung gamitin ko, let's say, Mon Abrea, mayaman din naman. Diba? Ang problema, ikaw yung bubuwisan. Ganun ba? Oo, dapat ganun. Okay. Pero pwede ko sagutin naman yung buwis mo, hindi ba? Ang point ko lang, I'm thinking out loud kasi you can never underestimate the guile and creativity of these people, di ba? In terms Christian, of hindi sapat evading. na binuwisan mo ako. Kung halimbawa ako yung gagamitin mo, hindi sapat na binuwisan mo ako. Dapat may capacity ako to acquire that property. So, ibig sabihin, kung wala akong legit source ng income, mako-question pa rin ako. Yun yung point. Kunwari mayaman ka na talaga. Oh. Pero nagpagamit ka sa akin. Won't that work? Sa accounting principle or framework, hindi ba balance eh. Kasi hahanapin na it's always kumbaga yung asset dapat laging may source. So kapag mahuhuli ka pa rin. Oo, dapat eh. I mean in an ideal world na meron talagang framework, may system talaga in place, hindi mo siya mabubudol eh. Kaya nga tayo nabubudol kasi nga wala talagang system in place. Kumbaga, we're doomed to fail. At yun yung sinasabi natin, Christian, kung bakit gusto kong ipa-abolish si BIR at Customs. System design na talagang corrupt sila. At they can continue to be corrupt without accountability. Kasi nga, wala talaga eh. You can do anything under the sun eh. Under those two agencies. Yun yung sinasabi ko by system design. Okay. Finally, Mon, no? Ano ba yung mga nakikita mong leksyon na pwede nating mapulot so far, no? Dito sa crisis na kinaharap natin. At alam natin, sorry, no? Talagang this is bound to worsen, no? Unfortunately. Sa akin, Christian, sana mas magkaroon ng foresight yung ating gobyerno, ating mga policy makers. Kasi kung talagang sineryoso natin yung climate change, nagkaroon talaga tayo ng hindi lang ng policy o nag-invest ang gobyerno sa renewable energy, na talagang nagkaroon tayo ng mga electric buses or train, more electric public transport, baka may mga alternatives tayo at this point. And even yung government, nagpro-promote sila ng renewable energy, pero hindi naman sila gumagamit ng mga solar panels or kumbaga parang may policy for us pero hindi naman din nag-i-invest yung government for them to adopt it. So sa akin leadership by example na talagang let's put our money where we want to the public to invest as well. So yun yung long term na talagang renewable yung kasi sinasabi na natin na tayo na yung pinaka vulnerable sa natural disasters o ngayon even sa global oil shock or any crisis talagang vulnerable tayo. Third world, hindi dahil wala tayong pera kasi ginagarapal yung pera at hindi ginagamit ng tama. So again, ulitin ko, Christian, the biggest revenue loss and hidden tax in this country is still corruption. And people and economists are avoiding to discuss that. You cannot solve the problem or come up with policies
that will not address that. Magiging scratching the surface, superficial lang yan. Unless we really address corruption, no matter what policy, no matter how much taxes we collect, walang mangyayari, hindi magiging sustainable at inclusive yung growth, at hindi mananagot yung mga magnanakaw kasi nga walang system in place. And I end it by saying, I still hope that President Marcos will really consider our proposal kasi nagpadala na rin kami ng bill sa kanya, Christian, to abolish BIR and customs and create the National Revenue Authority na talagang may fiscal and political autonomy na hindi mapapakilaman ng mga congressman, ng mga politiko, at ma-audit o maimbisigan kahit sino parang sa Singapore, at digitalize yung system at may accountability na yung mga examiners hindi magiging corrupt kasi pwede talaga silang makulong o makasuhan.